Hello, hello po mga kabebe. Magandang buhay po sa lahat. Dito po tayo kasi medyo mainit na po ngayon. At yun nga po mga kabebe ay kasi nga ay ano ba yun, Charis? Mga isang buwan na din po itong mga alagang seo natin. So, magre-reveal po tayo mga kabebe kung magkano ba po yung nagastos po natin sa 1,700 heads po na mga alagang seo natin. At yun nga po mga kabebe, marami din pong nagtatanong kung ilan po ba yung nagasto po natin. Kasi number one po talaga pag magsisimula tayo is yung starting po natin ng capital. So ngayon po ay magre-reveal po tayo ng kung ilan po ba yung naubos po nga natin or ilan po ba talaga yung capital po talaga na inilabas po natin dito sa mga alagang seo natin. At ano ba po yung napala natin na ipinastol natin itong mga alagang seo natin dito sa area. Tas ilang immortality ba po talaga. At yun nga, ano ba yung yung mga tawag dun, ganapan. Bakit ganitong paraan po yung pinili po natin ng pag-aalaga po ng mga alagang seo. At yun yung mga pag-uusapan natin mga kabebe. At yun nga ay magre-reveal nga po tayo kung ilan nga po ba talaga yung nagastos po natin dito sa mga seo natin. At yun mga kabebe, kasi marites ka, makimarites ka po sa akin. At yun nga po mga kabebe, magre-reveal nga po tayo kung magkano nga po ba yung capital po natin sa 1,700 heads po na itik. So ngayon po, magkano nga po ba yung perang na ilabas natin sa ganun karaming mga seho. So ngayon po mga kabebe ay pag-uusapan nga natin itong mga idea and tips na pwede po nating i-apply din po sa mga gustong sumubok at sa papasok pa lang po sa dito sa mundo ng duck farming. Pero ito po mga kabebe ay isang paalaala lang po na ito pong sinasabi ko sa inyo ngayon or sinishare ko sa inyo ay disclaimer lang po, kasi ito po ay base lang din po ito sa karanasan ko dito po sa area or dito po sa pastol. Kung tungkol naman po sa poultry ay masasabi ko po talaga na wala po akong masyadong maisasagot dyan. Pero kung tungkol nga dito sa pastol ay mag-comment lang po kayo dyan, negative or positive. Mas maganda din po na may mai-comment kayo at sa ganun ay mai-share din po natin sa mga magsisimula pa lang or sa nagbabalak pa lang. At sa akin po mismo ay may apply ko din po ito sa mga alagang seo ko. Lalo na po at baguhan lang po tayo dito sa mundo ng duck farming at patuloy pa din po tayong pinag-aaralan kung ano ba yung ikakabuti po sa ganitong free range or pastol na paraan po yung pag-aalaga. At yun nga po mga kabebe, ito nga po yung day 1 po ng alagang seo natin. Ganito po yung paraan po nila ng paghatid dito sa atin mga kabebe. Ay sinakay po nila dyan sa multi-cab. Tas yun nga, linagay nga nila sa crate para naman po ay safety po na maabot sa atin yung mga alagang seo natin. At yun nga po mga kabebe, sa day 1 po talaga is kailangan po talaga natin ng cartoon. Bakit kailangan natin ng cartoon? Mas maganda po kasi mga kabebe na mag-ready po tayo ng cartoon. Kasi nga po ay sa day 1 po talaga ng pag-aalaga po ng seo mga kabebe is napaka-sensitibo po talaga. Lalo na po itong mga alagang seo natin is hindi pa po nila alam po i-manage yung mga sarili nila. Iwas na din po mga kabebe sa immortality. Malaking tulong po itong cartoon, lalo na po ay ilagay po natin o sa tuwing matutulog po itong mga alagang seho natin, ilalagay natin sila sa cartoon at sa ganun ay hindi po sila magsasapawan, hindi sila mag-iipitan. Yun po yung number 1 na iiwasan natin, lalo na po at day 1 po ng mga alagang seho natin. Sa isang karton po mga kabebe ay naglaan po ako talaga ng karton na medyo marami-rami. Kasi nga sa isang karton minsan naglalagay ako ng 15 piraso po na mga seho. Tapos yung pinakadami ay yung nasa 100 heads na po na seho. Pero kung mas maraming karton, mas maganda po mga kabebe. Para naman po itong mga alagang seho talaga natin ay iwas talaga immortality. At yun naman po mga kabebe, sa day 1 po ng pag-aalaga po ng mga seho natin is mag-ready po tayo ng
starter. Bakit starter? Starter po mga kabebe, at sa ganun ay itong mga alagang sehon natin, kasi nga masyado pa po silang maliliit, kailangan po nila makakain ng yung matulon nila ba, yung makain talaga nila, kaya gagamit po tayo ng starter. Pero bago tayo magpakain po sa mga alagang sehon natin mga kabebe, is painumin mo muna natin sila ng vitamins, tas yung antibiotic. So nagtatanong ka kung ano ba po talaga yung pinapainom ko at anong vitamins. Mamaya po isasagutin natin yan, iisahin po natin. Ngayon po mga kabebe, sa day 1 po talaga ng mga alagang sehon natin is kailangan din po natin ng pailaw. Pailaw para naman po itong mga alagang sehon natin is kailangan po talaga nila ng pailaw lalo na po at gabi. Pag makatipid ka mga kabebe, much better is advice ko sa iyo is gagamit ka po ng solar. Kasi sa akin po mga kabebe is gumagamit po ako ng solar para sa mga alagang seho ko. So ito na to mga kabebe sa day 2 po ng mga alagang seho natin. Ibang-iba na po sa day 1 at sa day 2. Yan na po yung day 2 natin mga kabebe is medyo maliliksi na po sila. Natanggal na po yung stress nila sa unang araw na hinatid nila sa atin itong mga sehon. So ngayon po mga kabebe, ganun pa din po yung paraan po ng pagpakakain natin sa mga alagang sehon natin. Yung starter po na ipapakain natin sa mga alagang sehon natin is 1 week po natin silang i-maintain. Ilang sako po ba ang kailangan nating ubusin sa isang linggo sa mga alagang sehon na starter? Sa akin po mga kabebe, sa 1,700 heads ko po na mga sehon ay nakaubos po tayo ng 3 sako po ng starter. Yun po yung 1 na feeds kasi maliliit. Tapos sa vitamins naman po mga kabebe is gumagamit po ako ng 4 na sachet sa isang araw. 2 sa morning, tas 2 sa gabi. Yun yung antibiotic na yun. 4-in-1 yun siya. Tapos sinasabayan ko na naman, pag naubos na nila yung 4-in-1 na sachet is ang rini-refill ko sa inumin nila is yung dextrose po. Yung paglalagyan po ng tubig po ng mga alagang sehon natin is hindi po tayo gumasto mga kabebe. Mas magandang advice ko din sa iyo is gamitan mo po ng kawayan at sa ganun ay itong mga alagang sehon mo talaga is makainom po lahat kumpara sa water bowl. Para hindi po mabasa itong mga sehon mo mga kabebe, advice ko din po sa iyo is lagyan mo na lang po ng bato at sa ganun ay hindi po sila mabasa. Kasi pag mabasa itong mga alagang sehon natin is malaking problema. At yun nga po mga kabebe, huwag po nating kalimutan yung apakan po ng mga alagang itik natin na dapat is dry po talaga. Pwede natin sila lagyan ng risal or yung kuwan ng palay. Sa second week naman po ng mga alagang sehon natin mga kabebe is nag-change feeding po tayo. Nag-change feeding po tayo ng feeds na grower. 2 sako po yung naubos po natin mga kabebe. Pero kasabay nun mga kabebe sa 2 weeks ng pag-change feeding ko ay sinabayan ko po ito ng palay. Kasi nga 2 sako lang po yung inubos ko na grower. So nagkuan ako nun. Linagyan ko ng palay pakunti-kunti itong mga alagang seho ko. Pero yun nga po mga kabebe is disclaimer lang po talaga. Kung gusto mong subukan yung paraan ko is wala pong problema kasi proven ko na po yun. Yun po yung ginagamit ko simula pa lang po nung nag-uumpisa ako at wala naman pong nangyari pong immortality or nabilaukan yung mga alagang seho ko. At yun nga, disclaimer lang po, pwede mo pong gayahin is pwede pong hindi. At pwede mo din pong ipatuloy yung grower mong kung yun yung gusto mo. At yun nga po mga kabebe, sa ika-3 weeks po ng mga alagang sehon natin, sa ika-13 days po ay isinabak ko na po sila sa area. At ito po yun mga kabebe, sa area na pinaglagyan ko is wala pong tubig. Hindi po talaga advisable na maglagay tayo ng mga itik, lalo na sa area, lalo na at walang tubig po. Pero yung sa akin po kasi is medyo malapit naman po sa bahay, naglagay po ako ng planggana na temporary na paliguan po ng mga alagang itik natin kasi nga
sa pag-chinch feeding ko nga po ay sinabayan ko nga po yun ng palay. So yun yung purpose ko na ilagay sila sa area para mainsayo at masanay sila sa area at masanay din po sila kumain ng pakunti-kunti po ng palay. Pero sa paglagay ko po sa area mga kabebe is limitado lang po yung oras na inilagay nila doon kasi nga wala pong tubig tas mainit. Number 1 po pag SEO is titignan mo is yung area. Malamig yung area tas may tubig yung area tas may init na nakikita sila. At yun po yung unang oobserbahan mo mga kabebe pag gusto mong ilabas itong mga alagang SEO mo sa area. So ngayon mga kabebe, sa 13 days nga is unang sabak natin sila sa area. So ngayon, sa ika-17 days po ng mga alagang SEO natin mga kabebe, wala pa din pong nabago. Pinapakain pa din po natin sila ng maintenance na feed. So, sa 17 days ay itrinabil ko na po yung mga alagang SEO ko. Unang biyahe po ng mga SEO ko na medyo malalaki na po sila. At dito ko po linagay sila sa area. Sa pag-travel po ng mga alagang itik ko mga kabebe is sa area na pinaglagyan ko is wala pong tubig, gumamit po tayo ng water pump. Advice ko po sa inyo, pag nagsisimula pa lang po kayo sa mundo ng duck farming, mas maganda po talaga na may pabaon po tayong water pump in case po sa critical na area, lalo na po yung tubig yung problema at yun yung pag-uusapan talaga natin yung tubig talaga. Pag ganitong itik is waterfall po talaga yung kailangan natin. So ngayon po mga kabebe, sa 22 days po ng mga alagang SEO natin is patuloy pa din po tayong nagpapakain ng feeds. Pero yun nga po mga kabebe, sa pagpapakain nga po natin ng feeds is in-adjust ko na po yung pagpapakain sa kanila. Ginawa ko na po siyang tagahapon ko po sila pinapakain ng feeds. Yun nga po mga kabebe is maganda din po talaga na morning natin pakainin yung mga alagang SEO natin at sa ganun is ma-develop po talaga yung katawan nila. So sa side ko po kasi mga kabebe, itong mga alagang SEO ko is sinasanay ko po talaga silang kumain po talaga ng palay. At sa ganun ay hindi na po sila masyadong maghanap ng feed. So ang nangyari is hindi ko po sila pinapakain sa morning ng feeds, kundi hapon ko na po sila pinapakain. Pero depende pa din po sa yun mga kabebe. Disclaimer lang din po kasi ito nga pong sinishare ko sa inyo is ito lang din po yung paraan po ng pag-aalaga ko sa mga SEO. At yun nga po mga kabebe, sa day 30 nga po is nag-stop na po ako ng pagpapakain po sa mga alagang SEO ko ng feeds. At yun nga pati vitamins. So ang nangyari mga kabebe, 6 na sako po na maintenance ang naubos ko po sa mga alagang SEO ko sa ika-13 days. Simula nung naubos yung grower po nila na 2 sako, nag-start po tayo ng maintenance po. So ngayon po mga kabebe, kasi nga in-stop ko nga yung 30 days. So ang nangyari, mga ilang araw is nagka-problema po tayo. So advice ko po talaga sa iyo na kahit na 30 days na po yung mga alagang SEO natin, is patuloy pa din po natin silang i-antibiotic. Kasi nga po is sensitive po, basta mga 1 buwan na po itong mga alagang itik natin. Masyadong sensitive po, madali po talaga silang magkasakit, lalo na po at matamaan ng sipon itong mga alagang SEO natin is nasa 50% na lang po talaga yung masasabi nating mabubuhay sila. Kasi pag magkasakit talaga, matamaan ng sipon, hindi na talaga ito sila gagaling mga kabebe. Kaya advice po talaga na mag-antibiotic pa din po tayo sa mga alagang SEO natin. So ngayon mga kabebe is napag-usapan na naman natin yung day 1 hanggang sa day 30 po ng mga alagang SEO natin. So ngayon po is pupunta po tayo sa kulungan. Kung magkano nga po ba yung nagastos ko sa kulungan. So ngayon po mga kabebe, sa kulungan po is 20 meters po yung nagamit nating trapal. Yung 20 meters na trapal mga kabebe, yung lapad niya po is 12. 12 po yung kailangan natin nakalapad ng trapal natin kasi sa paraan po natin, pag ganitong pastol po is pabi po yung
porma ng katawan ay nung kulungan po ng alagang itik natin, yung bahay po nila. So kailangan po natin ng 12 na lapad. Huwag po kayo bibili ng 8 kasi masyadong maliit po yun. So 20 meters po yung nagamit ko. Yung 1 metro po ng trapal is nasa 150 times 20. Ang nabayaran ko po doon is nasa 3,000. Tapos anit naman po mga kabebe is bumili po ako ng 10 meters. Yung 10 meters na yun mga kabebe is malapad yun siya. Hinati ko po yun sa 3 cutting. So ang nangyari po ay nakagawa po tayo ng 30 meters. So, yun na yun mga kabebe, hinati ko yung 10 meters kasi medyo malapad. Hindi ko po alam kung anong lapad yun, basta nakagawa po ako ng 30 meters bali lahat. So, ang 1 metros po nun mga kabebe is tag 150 din po. So, 10 meters po yung binili ko, nabayaran ko po is nasa 1.5 po. Tapos sa karton naman mga kabebe is nakagasto po ako ng 500. Tapos dito naman din sa tubig kasi nga po is water district nga po yung ginagamit ko. Hindi po ako gumagamit ng ano-ano. Mas maganda po mga kabebe na magpainom po tayo sa mga alagang sayo natin. Kahit ipapastol natin sila is advice ko sa iyo na painumin talaga natin sila ng malinis na tubig. Para nasa ganun is yung resistensya po talaga ng mga alagang sayo natin is pupunta talaga sa katawan nila na hindi po tayo magkakaproblema. So, estimated ko lang po itong tubig mga kabebe. Nasa 500 po yung nabayaran ko. So, bali lahat po mga kabebe. Kasi yung solar ko, yun pa yung ginamit ko dati sa mga alagang sayo ko. So, lagay na lang natin na nasa 6,000 po yung kulungan po ng mga alagang itik natin. Ganun po, konti lang po mga kabebe yung kulungan po natin. Simpleng-simple lang po. Kasi nga po, sa paraan nga po natin, pag ganitong pastol po yung paraan mo, is napakalaking tipid po para sa atin na nagsisimula pa lang dito sa mundo ng duck farming. Ito din po yung advantage po pag pastol. Kasi nga po ay konti lang po yung kailangan nating budget para sa establishmento po sa kulungan ng mga alagang itik natin. Hindi po katulad ng poultry na kailangan po talaga natin gumasto ng libo-libo para makabuo lang po tayo ng tirahan sa mga alagang itik natin. Pag ganitong pastol po mga kabebe ay hindi na po natin kailangan ng malawak na backyard, malaking area, kundi ay kung saan yung ani ay andun din po tayo. Ito yung maganda pag pastol, pero sa likod ng maganda sa pagpapastol ay andun pa din po yung mga negatibong pwede nating i-encounter dito sa area. At yun nga po mga kabebe, ito nga po yung hinihintay natin kung magkano nga ba yung total po lahat na inilabas nating pera sa 1,700 na itik. So ngayon po, sa 1,700 heads po natin na itik, yung immortality po is nasa 100 siguro mga kabebe. Kasi yun nga, na-explain ko na yun sa previous post ko po, bakit anong nangyari. At yun nga po mga kabebe, so ang itik po natin ngayon na mga sayo is nasa 1,600 heads na lang po. So ngayon po mga kabebe, sa feeds po at vitamins, kasi ito nga po yung kailangan natin talaga na ipuhunan natin maliban sa sayo. So ngayon po mga kabebe, yung feeds po at vitamins na nagamit natin sa mga alagang sayo natin, ito po yun. Yung starter po, yung isang sako is nasa 2,060 po ang isang sako. So, nakaubos po tayo ng 3 sako mga kabebe. Sa 3 sakong yun mga kabebe, yung total is 6,180. Sa 3 sakong starter. Sa kuan naman po, sa grower, 2 sako po yung naubos natin. Ang presyo po sa merkado ng isang sako is 1,778 po yung isang sako. Kasi nakaubos po tayo ng 2 sako, so yung total is 3,556 po. Yun po yung 2 sako po ng grower. Tapos sa maintenance naman po mga kabebe is nakaubos po tayo ng
tatlong sako po na maintenance. Ang presyo po sa merkado is nasa 1,580 po yung isang sako. So, ang nangyari sa 6 na sako po natin na naubos mga kabebe is nasa 9,480 po yung nagasto natin sa 6 na sako po na maintenance. At sa dextrose naman po mga kabebe, nakaubos po tayo ng 10 dextrose po sa mga alagang seho natin. Yung presyo po ng nung isa is nasa 90 po yung dextrose. So, nasa 900 po yung nagasto natin. Tapos, sa Aquadox po mga kabebe, ito po yung ginagamit kong 4-in-1 na sachet. Disclaimer lang din po sa mga nag-aalaga ng mga seho. Ito din po yung ginagamit ko sa mga alagang seho ko. At marami din po silang sinasabi na subukan ko. Pero yun nga ay ito talaga yung nasimulan ko, kaya ipagpatuloy ko kasi wala naman po akong nakitang negatibo tungkol dito sa pinapainom kong 4-in-1 na sachet. Sa 4-in-1 na sachet mga kabebe is andun na yung number 1 talaga is yung antibiotic talaga ang andun sa sachet nakalagay, electrolytes, ano pa dun. Basta andun na yun, makikita nyo din sa pakete niya na nakalagay dun, basta 4-in-1 siya. At yun nga, 76 nga na sachet yung nauubos ko. Sa vitamins nga po mga kabebe, 4 na sachet po yung pinapainom ko po sa mga alagang seho ko. 2 sa morning, 2 din po sa hapon. Tas yung dextrose is yun na yung pang-refill nila. 2 araw yung malaking bottle po ng dextrose yung naubos po. Tapos yung presyo po sa merkado sa Aquadox is nasa 35 po pesos yung isang sachet. So nakaubos tayo ng 76 na sachet, i-times na sa 35. So yung presyo po na kuha natin is 2,660. Yun po yung nagasto natin sa Aquadox na 76 sachet po. Then yun nga, total po lahat-lahat ng feeds at vitamins is nasa 22,776. Yun po yung feeds at vitamins po ng mga alagang seho natin. At ito naman din po talaga yung hinihintay din po natin. Magkano nga ba yung isang seho na babae? Dito po sa Bukidnon mga kabebe, yung lalaki po is free po natin nakukuha kahit ilang lalaki po yung gusto mo. So ang nangyari po, yung mga lalaki ko is 300 heads po na lalaki ang kinuha ko. Libre po yun mga kabebe. Ang babayaran lang po natin is yung seho natin na babae. So nangyari po mga kabebe, sa 1/4 po na 1/4 po na heads na babae, yung isang heads po ng babae is nasa 50 pesos po. So, sa 50 pesos, times mo yun sa 1,400 heads na babae is nasa 70,000 po yung puhunan ko po sa mga seho po natin. Depende pa din po mga kabebe sa area nyo kung magkano po yung seho. Kasi dito sa Bukidnon, yung pinagbilhan ko kasi is siya po yung bumibili po talaga ng itlog po ng itik ko. So, naka-discount po tayo doon. Malaking discount po yun. Kasi nga, sa iba nga po is yung siho po talaga na babae is nasa 60 pesos per head po talaga. Yun ay malaking tipid ko na din po yun mga kabebe. Kasi nabili ko lang po yung mga seho ko ng 50 pesos per head. So, nasa 70,000 po yung seho ko. Tapos yung feeds at vitamins ko nasa 22,776. At yung sa kulungan ko naman is nakagasto din po tayo ng 6,000. So, ang total po lahat mga kabebe is nasa 98,776. Ilagay na lang po natin mga kabebe yung pamasahe, lahat-lahat pa snack po. Ilagay na lang din po natin pati yung inilipat ko yung mga seho natin is ilagay na lang din po natin na nasa 100,000
po yung puhunan po ng 1,700 na itik. Yun nga po mga kabebe, sa 1,000 ko po dati na mga SEO is nakagasto din po ako ng 100,000. So ngayon po na medyo dumami po yung mga SEO natin is ganun pa din po yung kuan natin, nagasto natin. Dahil po yun sa paraan po ng pag-aalaga natin mga kabebe. Kasi nga po is mas maaga natin sanayin yung mga alagang SEO natin na pakainin ng palay, lalo na at balak mo ito silang ipastol, is maganda po yun mga kabebe na sanayin natin itong mga SEO natin na pakainin ng pakunti-kunti lang po. Kasi malaking tipid po talaga mga kabebe, lalo na po sa paraan po natin is dito lang po talaga tayo sa area umaasa. Yun po yung magandang advice at tips po na maibibigay at ma-share ko sa iyo. Pero disclaimer pa din po, depende pa din po sa iyo mga kabebe kung trip mo yung paraan ng pag-aalaga ko. Pero masasabi ko po talaga sa iyo mga kabebe na nasa 90% po yung tipid na masasabi ko sa iyo. Samantala kasi yung iba mga kabebe is nasa 1 month pa lang is bago pa nila sanayin kumain ng palay, medyo late na po yun. Pag plano mo namang ilagay sa area pastol. Ganitong 2 weeks pa lang yung mga alagang SEO natin mga kabibi, hindi naman talaga totally na yun talaga yung ipapakain natin sa kanila, kundi ay sasabayan lang po natin ng konting palay. At sa ganun ay pag ilabas na natin sila sa area is malaking tipid po talaga yun mga kabibi. Yun lang sa ngayon mga kabebe, yun lang yung imamarites ng Duck Girl nyo. Sana naman po ay suportahan nyo nga po itong mga videos po natin. Salamat po talaga sa nagsusuporta po sa akin simula nung nag-uumpisa pa lang po tayo at hanggang sa ngayon. At yun nga po mga kabebe, sa mga OFW natin dyan at sa mga nag-retire na at sa gusto pong magsimula ng negosyo, pag may ganitong area po kayo, pag-isip-isipan nyo na pong mabuti kasi dito nga po sa mundo ng duck farming, pag alam mo lang po talaga ang dumiskarte, masasabi mo talaga na itong negosyong ito yung tinatawag na negosyong tipid na di ka tinipid. At yun lang muna sa ngayon mga kabebe. At yun lang po mga kabebe, sana nga po ay suportahan nyo din po itong videos po natin at sa ganun ay sa susunod po na mag-update tayo ay ma-update din po kayo. At baka naman po mga kabebe ay kung gusto nyo talagang magsimula dito sa mundo po ng duck farming ay pag-isipan po talaga nating mabuti kasi nga hindi po talaga madali itong papasukin natin, lalo po ay first timer po tayo. At yun lang sa muna sa ngayon mga kabebe. Ako nga pala yung Duck Girl ng Bukidnon, ang nagsasabing magandang buhay po sa lahat. Thank you for watching.